What is the true church? Unsa gyud ang tinuod nga iglesia? Daghay denominations o religion nagclaim nga sila ang tinuod nga church. Natural ka na tungod kay wala magyoy mo join sa dili tinuod nga church. Ang uban usab nagaklaim nga sila ang original nga church or the first church. Ang uban usab iglesia na balaka kay basig sila dili tinuod nga church tungod kay bag-o lang sila natukod. Nga naninintak na adto kita sa Biblia kung unsa gyud ang gisulti sa Ginoo mahitungod sa church. Adto kita sa source sa kamatuoran, ang Biblia. Dili ta moadto sa libro, sa history or sa Google, diha ra gyud ta sa pulong sa Ginoo. Una, unsa gi kahulugan sa pulong nga church? Ang pulong nga church gikan kini sa Griego nga word ekklesia. But pasabot, a called out ones or a called out assembly. Kini nga mga tao gitawag gikan sa kalibutan o giseparate alang lang gayud sa Ginoo. Set apart for the Lord. Sa ato pa, nag-implies kini og union, panaghiusa. So they belong to the Lord. They belong to the Lord as a bride of Christ. Ang iglesia gitawag kining bride of Christ, asawa. Makita kini sa Ephesians 5:22 to 23. Ingon diha, wives, submit to your husbands as to the Lord, for the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church, his body, of which he is a savior. So klaro kaayo sa maong text nga as husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church, his body. Makita pud ni sa 2 Corinthians 11:2. Ingon diha, I am jealous for you with a godly jealousy. I promised you to one husband, to Christ, so that I might present you as pure virgin to Him. Kini nga text nagpadayag nga si Jesus mao ang bana o ang church mo ang asawa. Naa sila'y lalom o intimate relationship. Nahimo silang close o nahiusa pinaagi sa pagtuo sa dihang sila ni surrender sa ilang kinabuhi ngadto kang Ginoong Hesukristo. Mao kana ang meaning sa word ekklesia. Karon adto kita sa giunsa o kanusa ang iglesia nagsugod, ang iyang origin and nature. Adto kita sa pinaka-early gyud nga church, the earliest church. Nga kini nga church mao gyud ang una o gitawag kini as the New Testament church. Nganong New Testament church? Tungod kay ang history sa earliest church na record diha sa New Testament. So na-record kini ang iyang history hangtod gyud sa 90 AD. So unsa ang ilang gituohan o unsa ang ilang pagtulunan, ang ilang teachings and practices na record diha sa New Testament. O sila gyud ang tinuod nga iglesia, sila ang pattern of a true church, sila ang model nga angay sundugon tungod kay sila ang original church. Tanaw na to ang ilahang beginning, kanusa sila nag-start. Nag-start kini diha sa mga disciples. Sa Matthew 16:18, ingon diha, but what about you, he asked, who do you say I am? Simon Peter answered, you are the Christ, the Son of the living God. Jesus replied, blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by man, but by my Father in heaven. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. Nag-start yun diha sa mga disciples, because they are the followers of the Lord Jesus Christ. Pagingon ni Jesus nga I will build my church, tukuron niya ang iglesia based sa ilahang pag-ila kang Kristo nga Mesiyas, nga ilahang gituuhan sa pagingon ni Jesus nga kinsa mangyud ako. Diha nagsugod sa mga disciples. O kini na fulfilled didto sa time sa Pentecost, diha sa Acts 2, sa dihang nikunsad ang balang espiritu ngadto sa mga disciples. Og natuman gyud ang giingon sa Biblia nga ang church is the body of Christ. Ingon diha sa 1 Corinthians 3:16, don't you know that you yourselves are God's temple and that God's Spirit lives in you. Diha sa Pentecost nikunsad ang balang espiritu og nisulod ngadto sa mga disciples og sila nahimo ng Pinoy-anan o Ginoo tungod sa balang espiritu nga naa sa ilaha na karon. Gikan ni anang higayuna, they continue to grow, nagpadayon sila og nidaghan gayod ang ilahang numbers, padayon sila nag-influensya og mga katawhan nga nagdala og mga katawhan sa tiilan sa Ginoo og
sila gitawag lamang nga Christian. They were simply called Christians at Antioch. Diha sa Acts 11:26, and when he found him, he brought him to Antioch. So for a whole year, Barnabas and Saul met with the church and taught great numbers of people. The disciples were called Christians first at Antioch. So diha gyud sa Antioch sila gipanganlan og Christians. Ang mga outsiders mao'y nagngalan sa ila ani, dili sila mismo nag-ingon nga sila Kristohanon. So niya nang higayon na wala gid sila proper name. Ang church is simply called church. Church ra gid ang tawag. Ug makita nimo kana kung basahon nimo ang New Testament, hangtod gid nahuman kini sa AD 90, gitawag ra gid Jerusalem Church. Diha pod sa 1 Corinthians 1:2 ingon diha, to the church of God in Corinth, to those sanctified in Christ Jesus and called to be holy, together with all those everywhere who call on the name of our Lord Jesus Christ, their Lord and Savior. So gingon ra gyud to the church of Corinth, alang sa iglesia diha sa Corinto. Diha pod sa Acts 20:28, keep watch over yourselves and all the flock of which the Holy Spirit has made you overseers. Be shepherds of the church of God, which He bought with His own blood. So klaro kayo nga, be shepherds of the church of God. Church of God, wala gyud laing pangalan. Makita pud nimo kana diha sa Revelation 2:1 hantod sa chapter 3 verse 22 about the 7 churches in Asia. 7 na ka churches pero wala gyud proper name. Gitawag gid sila church in Ephesus, church in Smyrna, church in Pergamum, church in Thyatira, church in Sardis, church in Philadelphia, church in Laodicea. Walay proper name. Dili ka makakita og name nga Baptist, Presbyterian, Methodist, or Roman Catholic. Ang proper name nagsugod after na sa 380 AD. Sa diyang si Constantine nagdeclare nga ang Christianity officially mahimo ng state religion of the Roman Empire. So kana nga pangalan gimug na ra og tao. Ang tao naghimo ana nga pangalan. So makita nimo karong panahon na daghay lain-laing pangalan ang church, na ay Amazing Grace Church, na ay Solid Rock Church, na ay Mati Baptist Church. Daghan mo nang wala gid sila proper name. Adto kita sa ilahang doktrina or teachings and practices. Si Jesus miingon, I will build my church. Ato pa iyahang church. So klaro kayo nga ang sundon gid nila nga teachings gikan gyud kang Jesus Christ. Tungod kay kang Jesus Christ man nga church. Diya sa Ephesians 2:19 to 22, ingon diha, consequently, you are no longer foreigners and aliens, but fellow citizens with God's people and members of God's household, built on the foundation of the apostles and prophets, with Christ Jesus Himself as the chief cornerstone. In Him, the whole building is joined together and rises to become a holy temple in the Lord. And in Him, you two are being built together to become a dwelling in which God lives by His Spirit. So, gimension din nga ang church built on the foundation of the apostles and prophet and Jesus Christ Himself as the chief cornerstone. Sa ato pa, nganong gitawag kini si Jesus Christ nga chief cornerstone, tungod kay diha gyud magbase ang teachings, ang mga doktrina diha kang Jesus Christ gikan. Ug nganong giingon po dinhi nga prophet and apostles, ang Biblia ang nagsulat mga prophets og mga apostles. So sila ang mga writers sa Bible. Sila ang agents of revelation by whom God speaks to His people. Sa laktod nga pagasulti, ang teaching ni Jesus Christ mo ang basihanan sa ilahang doktrina o sa ilahang mga practices. O kining tanan nasulat diha sa Biblia, gisulat sa mga propeta o sa mga apostles. Ang bersikulo niini diha sa 2 Peter 3:2, ingon diha, I want you to recall the words spoken in the past by the holy prophets and the command given by our Lord and Savior through your apostles. So clear kaayo nga kang Jesus gyud nga mga teachings gipasa lang ngadto sa mga apostles o gisulat kini diha sa Biblia. Another way of saying nga ang foundation sa church is the scripture. Ang pundasyon sa church mao gyud si Ginoong Hesukristo mismo ug ang iyahang pagtulunan. So dili tradisyon ang basihan. Tungod kay ang tradisyon
tradisyon i-compare nimo sa pulong sa Ginoo, kinahanglan dili mahimong against ang tradisyon sa pulong sa Ginoo. Ug makita nimo na kana diha sa Mark 7:5-8. So the Pharisees and teachers of the law asked Jesus, "Why don't your disciples live according to the tradition of the elders instead of eating their food with unclean hands?" He replied, "Isaiah was right when he prophesied about you hypocrites. As it is written, these people honor me with their lips, but their hearts are far from me. They worship me in vain. Their teachings are but rules taught by men. You have let go of the commands of God and are holding on to the traditions of men." So very clear kaayo nga nahimong ang tradisyon misupak sa pulong sa Ginoo. So asa man gyud ang mas labaw, ang pulong sa tao, traditions of men, or pulong sa Ginoo? Ang tinuod nga basihanan sa teachings and practices of the church mao gyud ang teaching ni Jesus Christ nga na-record diha sa Biblia. Ang tinuod nga church nag-uphold sa Biblia as authoritative standard for life and doctrine. So mo nang giingnan gyud sa Ginoo ang church sa Philadelphia sa Revelations 3:8 ingon diha, "I know your deeds. See, I have placed before you an open door that no one can shut. I know that you have little strength, yet you have kept my word and have not denied my name." Klaro kaayo nga ingon ang Ginoo, "You have kept," tuman gyud ninyo ang akong pulong. So ang tinuod nga iglesia ma-determine pinaagi sa pag-compare sa teachings and practices ngadto sa New Testament church nga na-record diha sa scripture. So kung ang atong mga core or essential doctrine, may yung tag-essential doctrine katong mga importante kaay nga doktrina sama sa unsay pagtuo nato sa Bible, unsay pagtuo nato sa Trinity, ug unsay pagtuo nato sa salvation. Kung dili kini mao ang doktrina sa New Testament church, sa first church, so kita dili belong sa true church. Kung ang atong pagtuo sa Bible dili siya final authority, dili siya authoritative kay nailaing kasaligan nato, wala na ta sa tinuod nga church. Kung ang pagtuo nato kang Kristo dili siya Ginoo, dili na mao atong pagtuo sa Trinity, di na pud ta belong sa church. Kung atong salvation is salvation by works instead of faith alone, mahimo na pud tang dili na belong sa tinuod nga church tungod kay wala man kini gi-practice o gitudlo sa una nga church nga mao ang New Testament church. Dili kini mao ang mga teachings nga gipasa ni Jesus ngadto sa iyahang mga apostles. Mo nang ang pangutana nato about practices, nagpractice ba ang New Testament ini nga mga buhat? Mao kana ang una nga church, the real or original church, ang New Testament church. Og sila nag-continue to be united and productive og nahimo silang nagkabig og daghang kalag og katingalahan kayo ang ilahang pagdaghan. Sila nagtuman lamang gayud, nagsubay lamang gayud sa panudlo ni Ginoong Hesukristo. Ug wala gyud nahimo nga conflict sa ilahang taliwala tungod kay they have Jesus in common. Ang ilaha naara gyud si Kristo sa ilang kinabuhi. Dili susama karong panahon na nga daghay mga doktrina na. Gani kung subayon nato ang New Testament church, wala gid sila kahibalo nga si Jesus nagpakamatay alang lang sa mga gipili. Tungod kinasayod sila nga si Jesus nahigugma o gusto ang tanan luwason. Munang sila nagsangyaw gyud sa ebanghelyo ngadto sa matag usa. Mao kana ang pagkinabuhi kaniadto sa New Testament church. Pero nausab kini after 90 AD. So wala na kini na record sa Bible. Ang mga Kristiyanon diha sa 2nd, 3rd, and 4th century aduna nay kabaguhan. Aduna nay mga dili mao nga mga teachings. Tungod kay ang hinungdan niya nang higayuna dili pa kumpleto ang Biblia. Just a portion pa of the Bible. Kay ang Biblia nahimo namang complete og nahimo kining na print na didto naman sa AD 1440. So kaniadto ang pagpasa sa teachings sa mga apostles gipaagi og oral tradisyon. Mo nang makita nimo nga daghay mga false doctrine dili mao nga pagtulunan ang nibutho niya ng higayuna og mao kini hinungdan nga nahitabo kining Protestant Reformation. Tungod kay sa dihang nahumana ang Bible, nakita didto nga daghay pagtulunan nga gi-practice nga wala gi-practice sa early church, sa New Testament church. Unang nahimong daghay nitiwalag sama sa Lutheran Church or sa Wesleyan Church.
So mao kana ang history sa hinay-hinay kabaguhan sa iglesia. So ang New Testament church gyud mao ang original church og sila ang one true church. Ang New Testament church, the church nga angayan sundugon og modelo nga ato gyung himuon nga panag-ingnan. Klaro kaayo nga ang church dili building or corporation or giimbento og tao. It is a spiritual organism. Sila mga katawhan nga dili magmatter ang building or denomination or country asa ka nagpuyo. Sila ang mga tao nga nagbear sa marka sa tinuod nga iglesia. Mga tao nga adunay close nga relasyon kang Ginoong Jesucristo as a bride and following and obeying His teachings and doing extraordinary works by the power of the Holy Spirit. Mao na ang church. A true church is where the truth of the Bible most clearly being preached and where the work most powerfully being done. So in summary, dili importante ang ngalan sa denomination. Dili pod importante kung unsa kadugay na ang imuhang local church or kanus akini natukod. Unsay magmatter mao ang unsay gituuhan ani, unsay mga practices ani. Si Jesus ba ang pundasyon niini? Ang teaching ba ni Jesus ang ginasunod niini? Mao kana ang basihanan. The right question is not what is the name of your church or where you go on Sunday or how many years your church, but the real question is, do you belong to the one true church? If you have surrendered, kung imong gisurrender na imong kinabuhi ang Ginoong Jesucristo ug nag-follow ka ug nag-obey sa iyahang pagtulunan ug nakita sa imong kinabuhi nga nag-produce ka sa fruit sa Holy Spirit nga mao ang character ni Jesus Christ, then walay duda ikaw gyud na belong to the one true church, the original church, the New Testament church. Talaygo na Ginoo.